Hindi lahat ng negosyante ay leader ha. May mga business owners na gusto lang talagang kumita ng pera. I mean, ilang negosyante ba ang nagsabi sa sarili nila na magtatayo ako ng kumpanya at magiging responsible ako sa buhay at karir ng ibang tao. And we will be successful and wealthy together. Di ba? Hindi ako naninisi or nagmamaliit ng intensyon ng mga negosyante. We are just facing the fact na magkakaiba tayo ng intensyon sa buhay. So, ito ang tatlong signs na hindi leader ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo at ano ang kailangan mong gawin. Una, walang totoong vision. Baka may vision, mission at core value sa website, baka naka-frame pa yan sa office, pero kung hindi mo nakikita sa decision, sa policies at sa paraan ng pagtrato ng tao, dekorasyon lang yan. Hindi ka rin kasali yung mga empleyado sa vision, nakatuon lang sa negosyo, hindi sa tao. Pangalawa, hindi kasali ang empleyado sa pag-unlad ng kumpanya. Kapag bumababa ang performance ng kumpanya, lahat apektado, magsasacrifice. Pero kapag tumaas ang kita, walang financial reward. Swerte ka na kung mabigyan ka ng certificate na hindi mo naman pwedeng iluto. Hindi ko sinasabing dapat ipamigay lahat ng kita. Pero kung ang success ng kumpanya ay galing sa talino at effort ng tao, dapat may malinaw ding paraan para maramdaman nila na kasama sila sa pag-angat. Pangatlo, hindi interesado sa development ng tao. Walang training para humusay ang leaders. Walang coaching, walang effort to equip people para umangat ang capabilities at market value nila. Ang madalas na dahilan nila, baka malis lang pagkatapos i-train. At sayang ang pera, di ba? So, ano ngayon kung tatlong strikes ang boss mo? Kailangan mong tanggapin ang isang bagay. Habang nandiyan ka, ikaw pa rin ang may responsibilities sa sarili mong growth. Wala kang mapapala kung puro paninisi sa management ang gagawin mo, hindi yan magbabago. Totoo, may responsibility ang company, pero karir mo pa rin yan. Develop your skills, build your own market value, learn what you can, and hopefully, they'll realize they need to pay you more to make you stay. Or kung ayaw nila at ready ka na, humanap ka na mas maayos na kumpanya. Yung may malinaw na direksyon, may malasakit sa tao, at seryoso sa development. At kung naghahanap ka pa lang ng trabaho, hanapin mo rin yung tatlo na yun. Bago ka tumanggap ng offer, may totoong vision ba sila? Kasama ba ang employee sa growth? Nag-i-invest ba sila sa development ng tao?